Yung process na gano'n na ginagawa. With Guhit naman, the reason why I chose this ako na lang po unang sasagot. Yung naging process po nito, una po, nag-present sa amin sila Miss Rocky ng plan nila na isign kami sa GMA playlist. So once na pumayag po kami mag-sign, nag-present na sila ng songs. So actually, before yung song kong Get Through, meron kami isang na-record na song na hindi nagsang-ayon sa aming mga plano. So nag-move forward kami to another song, and this is a Get Through. So Get Through is the second song that we recorded na actually na nilaunch na namin. So ayun yung mga process na pinagdaanan namin. May first song na hindi okay sa amin hanggang sa another song ulit na naging okay na. Tapos, yung meaning nito sa akin, yung Get Through, kasi gusto nila yung songs na pinoproduce is very much relatable to the singer. So, before that, nag-interview sila about me, about my experiences. So, nakwento ko before I had a 5-year relationship. Yes. So, saktong-sakto yung writer, si Natasha Correo, may song siyang ginawa for me na basta yung tema is about love, na pinaglalaban ng love kahit na alam mong mag-fail na it's really worth fighting for if you just get through with it. So yun po, yun actually ang theme ng song ko, yung Get Through. Well, sa akin po, same lang din po yun sa kanya. First single ko din po. And pinapili po ako ng 5 na songs. And dun po, pumili po ako ng isa. And actually yung Dahil Sa'yo, medyo different pa po siya ng pinakauna. Medyo ano pa po siya, slow. And sabi ko po na may ni-request din po ako na medyo baguhin. And ganun po sila kabait na napalitan ko nila agad. And mas sukat na po para sa akin po, yes po. And yung dahil sa'yo po na kanta na yun is more about the person na iniisip mo palagi. Like, kahit natutulog ka, kahit kumakain ka, hindi mo wala sa isip mo yung taong yun. And yun po yung dahil sa'yo. Hello Miss Kate, how are you? Ready na ba kayo? Kasi medyo mahabang chika to. Kuha pa kayo pagkain siyempre. Pero yung sa akin naman, I think it's the same process with everyone. Thankful na rin po ako na Miss Rocky, kanila Miss Bambi, kasi nagkakaroon din talaga ng difficulties when choosing songs dahil ang dami ilalapag sa'yo. Tapos with their help, with their guidance, sasabihin nila, Seth, I think maganda sana sa'yo yan, pero I think you could do better. Ito, mas bagay yata sa'yo. So meron kami process na gano'n na ginagawa. With Guhit naman, the reason why I chose this song is nung time na we were picking a song, gusto namin may kwento yung other singles ko, and including this newest one. This is my 3rd single na po. Yung very first single ko, it's called Want You. So it's a story that tells a person how deeply he can love someone. And then yung second single ko naman is called Tate Pa, which is heartbreak naman to. Dito, ang kinakwento niya naman is parang saan ba ako nagkamali? Pwede ba natin ibalik sa dati? Ganun. So, ganun. And then, itong 3rd song naman, gusto namin i-end yung story nito, or maybe probably may katugtong na to. Pero yung Guhit naman po, this is more of an acceptance song. So, okay, let go na tayo, pero ina-accept ko na what once was will always be in the past. So, yun na lang siya, you know? Okay na lang. Yeah. Pero ang hirap trilogy, no? Pero ang hirap nga nung process na nare-record namin siya dahil dahil sa timbre ng mga or yung chords na pinagpipilian namin, pero it's more on the emotions na gusto namin i-show. And especially nung time din na nire-record ko to, it was hard for me dahil personal reasons, yun na relationship problems. So, yung bawat word dun sa kanta, parang grabe naman, sinulat nyo ba talaga to or ako yung nagsasalita? So, ayun, may mga instances kami na nagre-record tapos nanginig yung boses ng girl. But yeah, all in all,
thankful pa rin po sa GMA Plays. Okay. Thank you. And for my last question, if there's, alam, we know na nasa simula pa kayo ng careers nyo, pero if there's a prayer or a wish you would, na gusto nyo mag-manifest in the future, ano yun? For your singing career? Your wish. Well, the goal is to be known best for acting. So, yes. I've studied theater. Actually, I had already gone 2 courses in college. First is business and the second one is theater. After I graduated from my first degree, sa sobrang passionate ko about acting, I joined theater for another course and finished it. And gusto ko po talaga makilala sa pag-arte. And syempre, bilang artista, hindi ka lang naman syempre dapat nasa actingan lang, sa dancing, dapat all around. And kaya tayo kumakanta din sa GMA Playlist. So that's my wish or my prayer na to be known as a good actor and to win awards as an actor. So sa akin po, very simple lang po yung akin. I want to be known for being myself po. Yes. Kasi po, syempre yung mga ginagawa ko po ngayon as acting, singing, gusto ko po siya mapakita as sa kaya ko pong gawin. And sa akin po kasi, ewan ko po kung sa akin lang, kasi pag may namimit po akong tao, ewan ko po, bigla-bigla na lang nag-gets ko yung tao and nagiging comfortable sila sa akin. Kaya, yes po, kaya hindi lang naman po singing or acting lang po yung nagagawa ko. I am more on sports din po. Hindi lang po halata kasi payat. Pero, ako, sport din po. Volleyball, swimming, and dati po nagtaekwondo. And yun pa lang po. Yes. Thank you. Thank you. Para sa akin naman, in terms of singing career, meron akong mapapaw na parang dream and syempre yung bigger dream rin. Siguro, unahin ko na yung biggest, yung parang sa big dreams, no? Syempre, andun pa rin tayo sa pangarap na makapag-concert man lang, na sa akin lang lahat yung buong stage, yung mga tao kumakanta. Pero, in a wholesome level, yung sa pinakamababa, honestly, sobrang sarap sa feeling. Yung tipong naglalakad ka lang sa labas, tapos maririnig mo yung kanta mo, piniplay out in public. No? Parang, uy, nare-recognize ako. Kahit sobrang, alam mo yung sobrang shallow niya, pero yung pinaghirapan mo na parang nakikita mo na na-appreciate ng ibang tao. Pero long-term wise or yung parang biggest concert, iba pa rin talaga yung effect na lahat ng pinaghirapan mo, sabay-sabay kayong makikinig, manonood, tapos kakanta. So, ayun lang po isa. Yes. Thank you. Wow, nakaka-touch naman itong mga story ng mga boys. And thank you again, Ms. Kate Adahar of Random Republica. Now, let's move on to Mr. Jeff Fernando of Daily Tribune. Hello, good afternoon sa inyo tatlo. Ayan. Unang lang question, namin ko lang. Si Sean, ikaw yung Salvador? Ako. Any chance related ka sa Salvador clan? Hindi po ako related sa mga Salvador. Okay, sige. Ayan, okay. After my next question. Next question is para sa inyong tatlo. Growing up, sino yung mga naging influence nyo sa music? Sino yung mga lagi nyo napapakinggan natin? Ako po si Harry Styles and Michael Bublé. So, yung Get Ready po talaga ang peg namin, Michael Bublé songs. Okay. Ako po, panahong broken pa po si Bruno Mars. Yes. Tsaka po sa local Ben and Ben po. Nung bata po ako nung dumating po ako dito sa Pinas, pinakilala po sa akin yung song na Bibingka. And tinutugtog ko pa rin po siya kahit hindi pa po Pasko. Inulit-ulit ko po. For me naman, biggest influence ko when it comes to singing is mga relatives ko po. Especially yung tito ko, which is si Harry Santos. Most probably, kilala niyo po siya from Pinoy Pop. Yes po, yes po. Sa kanya po talaga ako parang na-build yung craft ko when it comes to singing. Every time na may family events,
hindi talaga mawawala yung karaoke. Tapos magkakaroon ng sense of competition din, di ba? Siyempre, ganyan. So, I would say, siya po yung isa sa biggest influence doon. Yung mga iba ko po dito na kapatid niya po. Pero siguro in the music industry, idol ko po talaga si Jay or ibang iba talaga yung kumukulot. Parang magaling yung mulot. Ano yung kulot? Ano yung ganun? Pero yun po. Okay. Next question ko, last na rin. Kung magka-cover kayo ng isang kanta, ano yung gusto nyo bigyan ng cover? At bakit yun ang napili? Sa akin siguro yung Week by SWV. Kasi parang, alam mo yun, yung simula pa lang umaano ka na, gumugroove ka na agad. Parang nakakakilig siya and at the same time ang sexy ng tulo. Sa akin naman po, ano kaya? Medyo, mabibing ka, di ba? Siguro sa mga songs po ng Ben and Ben. Kahit solo lang po ako doon kasi sila po, dalawa po sila eh. Kaya lugi po ako. Pero kaya naman po kahit ako lang mag-isa. Ako naman po, siguro, may isang song na tumatago sa akin ngayon. Title niya, Kahel na Langit. Kahel na Langit. Yun po. Thank you. Thank you po. Thank you, Mr. Jeff Fernando. Now let's move on to Mr. John Bueno of Kumagkao. Hi guys. Hello po. Ayan. I know you guys barely because of course I've seen you in the other network, Sean. And of course the press con in I'd like to address my question to you in different ways. Kasi parang yung songs ninyo nasa different stages of a relationship. So first, sa'yo muna. Sige po. Okay. Siguro yung sa'yo about first loves. Can you tell me a little bit about yourself? Nagkaroon ka na ba ng first love? And why do you think you fell in love with that person? Well, sa akin po, syempre naman meron po. Mga high school pa po ako nun. Opo. And madami din po, medyo unexpected po kasi siya kasi yung girl na nagustuhan ko po, hindi po siya ganun kakilala, hindi po siya ganun sikat sa school namin. And she's also, mahilig din po siya sa music. Mabait po ang ugali niya and family-oriented. Kaya siguro nagustuhan ko yung tao yun. And siya po siguro yung pinakauna ko pong nagustuhan. That's nice. Sean, sa'yo naman. Sa'yo parang medyo, you're in a relationship and whenever there are problems, you're gonna fight for it. Yes. When was the last time you fought for somebody? December 2020. Wow! Exactly talaga siya. Stay to the point, diba? Pero, December 2023, yung nakuha ko kanina, may 5 years of relationship. Siya yung kino-consider kong totga, the one that got away. Tapos, nilaban ko yun hanggang January, nagkaroon pa ako ng malalang car accident noon. Tapos, pero wala eh. Wala akong contact sa kanya at all. Kasi naka-block na ako sa lahat. Tapos, sorry nagkwento na ako. Pero, ayun yung lagi kong pinaglaban ng love. Did you regret it? Opo, yes. Pero, ngayon, nag-move on na. Yes. Siyempre, kailangan hindi tayo maging ano lang, sad boy. Kailangan din natin move on. Continue lang ang life, diba? Thank you for sharing that. Okay, so yun naman Seb. Medyo na-mention mo na kanina na you already also had a relationship that ended. Yes. Did it end good or did it end bad? And how do you think you handled it? Una-una po sa lahat, may issue po ka natin. Medyo, for me, how did I handle it? I think showbiz helped me handle it well. Kasi it was a 3 to 4 year relationship na rin. Almost 4 years. 2 months na lang, 4 years na.
since college yun. So, buong college yun ang kasama ko. We've already planned everything. Ang hirap kasi kapag nag-invest ka na sa tao. Yes. But I think showbiz helped me handle it well because of the distractions na nakapag-taping ako, na nawawala yung utak ko dun sa emotions ko talaga. And then whenever I'm acting, kumari sa mga serye na napapasukan ko po, dun ko siya napoportray. So, ang naging, parang escape ko, or yung outlet ko ng pag-move on is through showbiz, through work, and which helped me a lot. Pero I would say yung breakup naman, ang hirap niya, yun, kasi it's a good breakup, so it's a civil breakup naman. So walang nagkamali, sadyang alam niyo lang talaga sa isa't isa na hindi talaga kayong para sa isa't isa. So it's something like you fell out of love? Parang ganun. Probably it's because we're both growing up in different speeds. Or ganun. So, ang hirap tanggapin na wala nagkamali. Ganun. But right now, are you optimistic that you'd be able to handle a relationship better? Uy, grabe yun. Parang masigil. I would say, knowing myself, ayoko muna mag-rush into anything, especially relationships. It's not dahil hindi pa ako ready mag-commit. Pero I think there are stuff na kailangan ko experience on my own muna. And especially ngayon growing up at 23, madami pa talaga akong pagdadaanan. So I want to be selfish for myself. So parang gano'n. Kasi ang hirap kapag may natatamaan din ibang tao. But hopefully, whenever the time is right, kaya ko yung magmahal ng sobra-sobra pa. Thank you guys for sharing your stories. Thank you, Sir John. Thank you, Sir John Bueno. And now, let's move to Mr. Pao Caniago of TikTok Philippines. Hi guys, first and foremost, congratulations. So I would like to ask first, of course, kay Sean and Akira. You mentioned earlier that this is your first single. So what was your reaction when you heard na mayroon na kayong first ever single under GMA playlist? First reaction, to be honest, natawa ako. kasi hindi ko talaga ma-imagine na magiging recording artist or magkakaroon ng single. Since yung path ko is nakatutok lang ako sa performance ng acting, tapos nung present tong GMA playlist, parang bago to parang very foreign for me. So, ayun yung naging reaction ko. Pero, hindi, yung natawa ako in a way na good. Hindi naman yung parang pinagtawan ako sa sarili. Parang natawa lang talaga, parang nangyari talaga ito. Ganun. Pero I'm super thankful sa GMA playlist. And yung sincere feelings ko about having a single. Sa akin po, first reaction, naguluhan. And medyo grateful. Medyo mixed emotions were. Yeah. Kasi po, before po ng nag-start pa po ng Campus QT. Hindi po kasi ako nakapasa po ng top 10 sa Campus QT. And ako po yung naka-receive ng Playlist Choice Award. And doon po, I was really thankful kasi napagbigyan po ako ng isa pa pong chance na ipagpatuloy ko po yung pangarap ko po. And dahil nag-start pa po ako siguro last year pa po. Nakadalawang audition po ako sa Sparkle and hindi po ako nakuha. Pero na-call back naman po ako for the show and hindi pa po ako Sparkle nun, and show po siya sa AOS, All Out Sunday, and sa Singkilig. Doon po na medyo nagulat din po ako kasi hindi naman po kasi ako focus sa singing. More on medyo valuable po talaga ako more on sports. And yung singing po na to, parang marunong lang po talaga, hindi po siya yung magaling, ganun, talent ako. And doon ko po parang kinontinue yung singing ko po sa show na yun. And doon po practice din po ako. Hanggang sinadala ko po siya sa Sparkle Campus QT. Yun po. Follow up lang, in-expect niyo ba na ganito kabilis na magkakaroon? Or nagulat kayo talaga? Nagulat po talaga. Same with Sean? Yes, parang yung present sa amin to after a month record. Mga
More than a month. More than a month. Yes. Kasi right after the presentation sa amin, as in na agad, voice lessons, ganyan, tas present na ng songs, tas practice na ng songs, tas record na. So ganun kabilis. So, yeah. Thank you for Sabi. Sabi, this is your third single, diba? Yes. So, anong feeling naman na, or anong gusto mong takeaway ng mga audience mo from this single? From the single? Yes, especially for this. Mas masarap siya pakinggan pag umuulan. Ayun siguro. Kasi iba parang, ako tinry ko rin, na maaraw. Naiinis na. Hindi, pero I would say na gusto kong ma-takeaway na dun sa song is yung value na it's okay to accept what once was, no? Kasi, especially nung nirelease namin yung song na to, ang daming reactions na ano ba itong kanta na to, bakit ngayon mo pa nirelease talaga, ka-break pa lang namin. Bakit naman dinagdagan mo pa? Bakit you're adding fuel to the fire daw, ganun. But gusto ko sanang ipaalam sa kanila na ang point ng song is to accept it, you know. Kasi yun talaga yung makakapag-move on sa atin is to accept na nagmahal ka, nasaktan, pero alam mo parang sa sarili mo na kaya mo palang magmahal ng ganun ka kasobra-sobra, diba? So, ang sarap pa rin sa feeling kahit alam mo wala na yung tao, pero knowing that you are capable to love someone endlessly. Endlessly! But, ayun, yun yung gusto kong takeaway na. Acceptance na. Thank you so much. Thank you, Pao. Thank you, Mr. Pao. And now, let's move to Miss Bianca Jelly of GMA Network Talk. Hello, congratulations ulit sa inyo lahat. Ayun, ang question ko naman, anong naging challenge para sa inyo in the whole process of the release of your songs? Siguro yun nga, I think yung na-mention ko rin kanina is ang hirap na kantahin dahil andun ka pa rin sa stage na ayaw mo pang i-accept yung feelings mo dahil yung song na to na binigay ko sa akin ayun, hardships and personally with relationships. So it was hard dahil kailangan kong mag-preach ng something na hindi pa ako naniniwala. Yung parang ganun yung feeling niya. So, kinakanta ko is, tanggapin mo na yan, okay na, mag-move on ka na. Pero doon pa ako sa stage na, ayoko pa. So, ang hirap nga dahil yung emotions na napapakita ko is sobrang lungkot, pero dapat yung kanta is relief na dapat eh. So, doon lang siguro ako nahirapan. But, overall with my JMA family, sa help ko ni Mas Rocky, ni Miss Bambi, ni Ate Rina Mercado sa nag-compose po. Very, very thankful ako sa kanila dahil napadali po nila yung experience ko sa pag-record. I think wala pa yatang 2 days na gawa na po namin itong song. Mga final retouches na lang. Mas matagal pa yung rehearsals rather than sa mismong recording. But with their help, and very, very thankful po talaga ako sa GMA Playlist dahil pinigyan po nila ako ng pagkakataon na magkaroon ng third single. Ayun, with their help, sobrang naging okay mo po yung process. Ayun po. Sa buwan challenges na na-experience ko po ay siguro po sa biyahe. Kasi po sa Dasma po kasi ako napasok nun. And every time na may workshop sa singing, and medyo nagsasabay din po kasi po yung singing workshop tsaka po sa acting workshop po yun. Kaya pag bibiyahe po mga 6 o'clock gising na po ako. Ay hindi, biyahe na po ako ng 6 o'clock. Tapos makakadating po ako sa Pasay ng mga 8. Then MRT pa, GMA. And buti po na ganun po kabait sila, Miss Bambi, kasi kahit late po ako, medyo hindi naman po ako pinapagalitan and naiintindihan po nila ako. And yun po, kaya nagpapasalamat po sa nila kasi naiintindihan po nila ako. Ako naman po yung naging struggle ko nung ginagawa tong song is yung schedule. Kasi around July namin ito ni-record ata and may kakabukas lang akong business nun na kailangan ko pagtutukan sa operations. And sobrang hirap kasi that time
ang mind ko nasa business, but at the same time, kailangan kong aralin yung song. Kasi hindi mo lang daw pwede kapisaduhin yung lyrics, or yung melody, or yung tune. Pero kailangan ko din talaga isa buhay yung lyrics. So, parang umaarte din kapag nagsising. So, ayun yung naging struggle ko, especially nung recording, parang I'm just going after the tune or the melody, pero walang feelings pa. So, kailangan ko talaga din i-focus yung lagyan ng emotions. So, yun yung struggle kasi ang hirap, sobrang busy that time, and yun lang po. Thank you. Ayun, thank you so much. Thank you, Ms. Bianca Jolly. Now let's proceed to Mr. Robert Requintira of Manila Bulletin. Hello, magandang. Okay, one question lang, guys. So now that you are pursuing a career in showbiz, so best advice na narinig ninyo as you journey sa pagpasok sa entertainment industry? Best advice, para maging magaling ng artista, kailangan maging mabuti kang tao. Yun. Tapos bukod doon, kailangan may vision. So hindi ka lang basta dito para umasa sa fate or sa moment or sa break, pero dapat may vision ka para unti-unti small achievements get you to the bigger goal. Ayun. Sa akin po, based on experience, pero parang advice na din po siya sa daily life ko, na kasi po sa akin po, pag nagkamali po ako sa isang bagay, iniisip-isip ko po siya hanggang araw-araw, linggo-linggo, hanggang sa sobrang tagal. And nabago ko naman po siya ngayon. Dahil pag nabigyan ka ng isang opportunity, gawin mo lang lahat ng best mo. And pag hindi mo nagawa yung best mo, for sure may magkakaroon ka ng isa pang opportunity. And gawin mo lang talaga yung best mo. And hanggang sa tuloy-tuloy lang po. And wag mo isipin yung pagkakamali mo. And focus more on sa dapat mo kailangan gawin. Sa akin po, with my experience in showbiz, madami na rin kasi akong na-meet na kasalamuha na iba't ibang veteran actors or mga co-workers natin. Pinaka-takeaway ko lang na nakuha sa kanila is dalawa. Una-una is yung katulad na sinabi ni Sean, which is palagi kang maging mabuting tao. And ito hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin siya, is never mix the art with fame. Kasi madami talagang sa industry po namin, mas inuuna yung gustong pagsikat rather than focusing on what would make them known. Ganun, no? So, like for example, sa acting, mas iniisip nila, ay, pag ginawa ko ito, sisikat ako. Mga ganun, meron talagang sakit na ganun. But, ayun, if you focus on that passion or the art of being or portraying someone or something, parang eventually it will follow. Mas maganda pa rin na ginagawa mo yung mahal mo rather than napipilitan ka lang gawin to dahil kailangan mong gawin. Ganun. So, yun po yung advice na pinaka-the-best po. Thank you. Thank you, Mr. Robert Requintira. Next is Ms. Tessa Mauricio of Manila Times. Yes, hi boys, I'm over here. I'm going to try to ask as good a question as Robert Requintira. But I hope I won't disappoint. No, I just observing that as young as you boys are, you seem to have, well, especially up here, you seem to have gone through so much in terms of your love life and pain and the hurt. I mean, yes, diba? Oh, I sorry, si Sean. Okay, sorry. And I suppose the two of you also shared your stories with us. And lahat naman tayong Pilipino mahilig kumanta, but most of all, I'm sure you were even as young kids. But did you notice when you started singing after having your hearts broken, mas naging passionate, deep ba yung pag-express nyo ng mga kanta niya? Yun lang yung question ko for this year. Yes po. Hanggang ngayon ha?
kasi, nagpapaalala. Pero, wonderful question po. Actually, it does eh. Nung nasabi nga po ni Sean kanina, which is, may sinabi siya na nung first time niya mag-record nga daw is parang kinakanta niya lang, no? Parang binibigkasan niya lang yung mga chords, yung gano'n. Pero kailangan talaga bro, may feelings eh, no? Yun yung talagang nagpo-push or yung nagbibigay ng flavor dun sa kanta. Especially pagdating sa mga love songs kasi iba yung tunog niya eh. Pag in love ka eh, or kapag malungkot ka, iba pa rin yung tunog niya sa malungkot na kanta. So I think it does play a big role. And ayun, siguro feelings inspire music. Yun ang yeah. Strategies to help you move on. Kasi parang yung siguro yung pinakamahabang 5 years. Yes. The one that got old. Yes. Siguro, yes po, kasi I'm moving on na rin po kahit before mag-recording. Pero nung nag-record ako, parang watching my videos, kasi may live version din kaming ni-record nito. Parang, iniisip ko lang na, naparod kaya na to, yung ex ko. Kasi parang patama din talaga to sa relationship namin. Tapos, ayun, parang naisip ko na lang, nagpapakadalulo ako na kung naparod man niya, edi sana, ganito yung na-feel niya, tapos ganito ngayon na-feel ko. It helps us move on kahit na wala kami naging closure. So at least, kahit pa paano, yung pagiging dinulo ko, nakakatulong sa pag-move on ko. Yes. Wow. Yes. You were also sharing with the Sa akin po, yung song ko po kasi, in love po yung akin. Oh, so happy ka. Yes, so happy po. Yung high yes. nung love. Oo. Pero it really helps din also pagka meron kang pinanghuhugutan. Siguro po meron po, lalo na po sa daily life. Kahit magsasarado ka ng lalaksa mo pa. I'm so impressed that you boys are very open, no, with your, usually the girls, they tend to share a little bit more, pero the three of you seem to be very open, but comfortable kayo sa amin talaga. Let's go. Cozy kasi yung place, no? Let's go. I wish you all the best for your singles, and we at least music, diba, helps in everything, diba? Maka-move on, ma-inspire, and I'm sure you'll do that also for the people who listen to your new single. So congratulations. Thank you po. Thank you, Miss Tessa. Now, for our last question, we have Mr. Rocky Batara of TV series Quiz. Hello po. First of all, congratulations sa inyong tatlo sa bagong single and sa success nyo. Bali yung first question ko, most of you, lalo na si Sean, kaka si Seth, and susunod si Akira naman, is pumasok mo sa showbiz. So, sa inyo ba, ano yung mas mahirap? Kumanta or umacting? And do you believe ba na sinasabi nila pag magaling daw kumanta is magaling umarte? So, sige, unahin natin si Seth. Actually, uma-agree ako dun sa sinabi mo na kapag magaling kumanta, magaling umarte. Nakuha ko yung insight na to from Ate Jen Maravilla. Nakwento na sa akin na ang pagkakanta daw, it's like acting or pagdadialogue. Dahil same with acting, kailangan may feelings, and same with singing, kailangan may feelings. And hindi man natin siya na-recognize agad, pero yung pagde-deliver natin ng lines, may tono rin yan eh. Diba? Pag pagalit, tumataas. Pag malungkot, bumababa. So, I would say it, ano sila, no? Parang relatively close. It complements each other. So, ayun, yun siguro yung biggest takeaway ko. So, masasabi ko, somehow, medyo natotoo yung pag magaling ako kumanta, magaling kumanta, and vice versa. Thank you, sir. Next, Hello, Rocky. Laki na ng piniyat mo. Fit na. Pero, to answer your question, yes, pag magaling ka kumanta, feeling ko magaling ka rin kumarte. For me, to be honest, mas mahirap kumanta kaysa umarte. Dahil siguro, may problem ako sa voice eh. Personally, I struggle. Kaya ako nag-join din ng theater to improve my speech, my voice. Tapos, ayun, now that I'm singing, parang mas mahirap maglagay ng emotion kapag ka kumakanta. Kasi, sabihin natin may technicalities pa rin ang kahit na sobrang in the zone ka. Like, in the zone ka, galit ka, pero kumakanta ka, pero
kailangan pa rin yung technicalities na maabot yung range, yung stuff. So once na adjust ka na doon, feeling ko pagdating sa actingan, batak ka na. Kasi pag umaarte ka naman, emotions, okay, lalabas emotions, hindi mo naman kailangan, ayusin yung voice mo kasi kusang lalabas yung, yung voice mo pagka umaarte. Pero sa singing may sinusunod ng melody, may tune, so that makes it hard sa singing. So, yun. Well, sa akin po, napansin ko lang po nung nag-workshop po ako ng acting and sa singing. And buti na lang po, nandito din po ako kasi ngayon ko lang din po na-realize na ang pagkakanta po dapat ibibigay ko din ng emosyon. And parang acting lang din po na pag nag-sing work, dapat magbibigay ka ng emosyon kung anong kahit anong sinasabi mo, dapat may emosyon yun. And napansin ko po sa sarili ko na pag nagiging seryoso po ako, nawawala po yung personality ko. And parang pag gumagawa po ako ng scene work, parang hindi po ako yung taong yun. And kaya yun din po yung napansin po ni Miss Ana sa akin na kailangan ko pa ilabas yung aking personality, not just in acting but siguro din po sa singing. And para sa akin po, mas hirap po ako sa pagkanta. And siguro po, hindi ko po alam bakit, pero pag nasa CR naman po ako, ayos, okay naman po yung pagkakanta ko po. Pero pag nagpe-perform po ako, napapansin ko po talaga may pagkakamali. And ganun din po sa acting. And second to the last question ko, since yung mga song nyo, a combination of Broken Heart at In Love, kailan sa inyo mahirap mag-interpret ng song? Pag broken-hearted ka o kung in love? And siguro si Seth muna. Personally sa akin, pag in love, masarap akong kumanta pag in love. Siguro dahil na-overwhelm ako. Dahil masyado akong masaya ngayon. Parang happy-go-lucky lang. Parang ganun kasi yung nagiging emotion. Pero kasi kapag malungkot ka, parang it's not something na lagi mong pinapakita, diba? Na so, with a regular person, pwede ka maging masaya eh. May pag-usap ako sa'yo ngayon, so Rocky, masaya ako, ganyan. Pero hindi kita kayang harapan ng malungkot. So I think when it comes to singing sad songs, yun yung nagiging outlet ko para magbuhos ng emotion. So I think, yeah, it's easier for me to sing sad songs. Totoo, mas damang-dama po. Mas damang-dama po yung kanta pag malungkot. Kasi po pag masaya po kasi, masaya naman po ako. Pero pag kumakanta po ako, parang hindi ko po siya ma-apply sa pagkakanta. Pero pag malungkot po yung kanta, talagang damang-dama ko po yung kanta sa beginning hanggang sa dulo ang pagkakanta ko po. Yeah. For me, mas mahirap kumanta ng In Love kaysa sa sad song kasi ewan ko, naisip ko pagka karanta ng In Love songs, parang gumagawa ng comedy. Di ba mas mahirap mag-comedy kaysa mag-drama? Parang ganun lang naiisip ko, kaya siya mas mahirap. And last question ko na lang, ang ganda ng career path nyo and iba-iba yung naging career path nyo sa Tagsikat. So ano maging advice nyo siguro sa mga nagsisimula pa lang na maging singer o maging actor na kagaya nyo is dumaan din kayo before sa gano'n? Siguro yun na rin yung ipapass down ko lang yung advice na nabigay sa akin, which is love the art first and everything else will follow it. So ayun, passion over everything else. Yun lang. Well, sa akin po, pagpatuloy lang po. Kasi, sa akin po kasi, I don't expect much, pero mas masarap po kasi sa feeling pag unexpected yung nangyayari sa buhay mo. Pero, pagpatuloy lang po yung gusto mo, and kasi pag gusto mo talaga, magagawa mo talaga siya. Siguro yung message ko sa mga aspiring artists dyan, ang message ko dito sa sarili ko, improve your social media. Business side. Kailangan numbers is labanan yun. Pangalawa, yung skills. Kailangan padamihan kayo ng skills. And pag meron ka ng confidence, magkaka-confidence ka naman eh. Tapos try lang ng try. Alright, thank you Sean, Akira, and congratulations.
Thank you very much. Thank you, Sir Rocky Batara. It's so nice to hear the creative process of your songs, and congratulations again, guys. But before we conclude this, let's have a photo op.